guys, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I just want to update you about my situation after my brain surgery. Well guys, believe it or not, it's been 7 weeks since I had my brain surgery. Ang bilis ng panahon, ano? But anyway guys, gusto ko lang kayo i-update. So it's gonna be my first holiday since I had my surgery. So excited. So we are going to Canberra, 2 days doon, and then after that we are going to take Isabella to Snow Mountain. So guys, gusto ko lang kayo i-update. So yung kalagayan ko, as you can see, I gained weight kasi nga at the moment I can't do my exercise. Dati-rati kasi 4 times a week na nag-exercise ako before I'm going to work. So talagang nag-exercise ako. I'd never thought na meron pala akong brain tumor. After na I always doing my exercise. Aside from that, I'm watching what I'm eating. So I'm not sweet tooth. O hindi ako mahilig sa matatamis, and especially hindi ako nag-smoke. I don't smoke. I don't drink. Occasionally, umiinom ako kapag niyayaya ako ng mga sister-in-law ko or my sister kapag nagka-get together lang kami. Sa other words, just only once in a blue moon kapag umiinom ako. Kasi nga guys, madali akong malasing kahit na kunting inom lang. So guys, at the moment, within 2 months, I'm gonna do my MRI again and see how it goes. Finger crossed na hindi bumalik ulit yung tumor. Otherwise, talagang another surgery o baka radiation. Okay? And yung symptoms noon, guys, like I said before, migraine o speech delay, kahit na hindi pa ako naoperahan, meron na siyang difficulty of speaking, communication, pronunciation, ganyan. And dizziness, also vomiting, yun yung symptoms ng tumor, and also blurry vision, ayan. And what else? After naman ng operation, I get easily tired, and kunting galaw lang o walking ay hinihingal na ako kahit nasa pagsasalita. Kapag matagal akong nagsasalita, talagang hinihingal ako. Katulad ngayon, yeah, madali akong mapagod. And also, dapat matakaw ako kumain. So, lately, I've been eating rice talaga. And kahit ano na lang kainin. Kasi talagang madali akong magutom kahit na wala naman akong ginagawa. Well, meron akong ginagawa. Naglilinis ako ng bahay, nagba-vacuum, naglalaba. And yeah, yung mga ganun. Tapos kunting lakad-lakad. Kasi nga it takes a while bago daw ako ulit fully recover. And after that guys, yun nga, hindi ako allowed mag-drive. So within 2 months, I'm gonna do again my MRI, and kikitain ko ulit yung surgeon ko, and I need a clearance sa kung allowed na akong mag-drive. Kasi nga guys, I've been told before na 6 months I'm not allowed to drive, kasi nga dito sa Australia napakahigpit in case na something happen. Kasi nga I had the surgery, touch wood, kapag nakabangga ako or nabangga ako, ay hindi siya cover ng insurance. So, kailangan ko ng clearance from my surgeon na allowed na akong mag-drive. So, before my surgery, I've been told na
I'm not allowed to drive for 6 months. And then after my surgery, dahil nga daw yung masaya naman yung surgeon ko dahil yung recovery ko ay mabilis. So probably daw, maybe, within 3 months ay makakapag-drive na ako. Sana nga guys. And yun nga guys, within 2 months, kikitain ko siya. And yeah, I'm so excited. Excited na ako makabalik sa trabaho guys. So after our holiday, I'm going back to work. Pero hindi na 5 days guys. So maybe, it depends. See how it goes for the first week going back to work. I told to my boss na maybe for the first week, I can only do 3 days a week yung trabaho ko, and malalaman kung kaya ba ng katawan ko. And then kung kaya naman ng katawan ko, gagawin kong 4 days. Talagang, for now guys, talagang 4 days na lang ako. I need 1 day off sa trabaho. Bihira ako mag-absent guys kapag kahit na masama ang pakiramdam ko. At talagang gusto ko talaga lagi kung yung fully occupied ako. Kasi madali ako maboring at saka hindi ako gumagala. So yun nga guys, 4 days na lang ako. Dati-rati, 5 days a week. Pero ngayon hindi nakakayanin. So I need to kahit na 4 days a week na lang. And it's probably yung 1 day, gagamitin ko na lang sa paghatid sundo ko sa anak ko. And then editing maybe, mag-i-edit na lang ako ng mga video para kahit paano may time ako. And of course guys, like I said before, madali akong mapagod at saka hindi ako allowed mag-drive pa. And also, hiningal at saka talagang hindi pa ako allowed mag-exercise. So, allowed lang ako kunting lakad hanggang doon lang. So, yung mga dumbbells ko hindi ko pa pwedeng gamitin kasi yung isa noon ay parang 10 kilos ang isa noon. So, ginagamit ko 2 dumbbells, so 20 kilos. So, hindi ko pa talaga pwedeng gamitin yung mga exercise equipment ko. Ang pwede lang yatang gamitin ay yung treadmill, yung lakad, pero dapat slow down lang. Hindi ako pwedeng mabilisan, yung parang hinihingal. So, it takes a while, pero ganun talaga. Ang importante, buhay ako. So, yun nga guys, papasalamat talaga ako sa mga prayers ninyo at saka sa support ninyo sa akin, sa channel ko. Kung wala kayo, wala din ako dito. So, yun nga guys, update ko lang kayo kung ano yung ano. So, by the way guys, yung tawag nung tumor ko ay tinatawag nilang meningioma. So, meningioma ang tawag doon sa tumor na yon. So, mabagal daw siyang tumubo. So, it's been there. Sabi ng doktor ko na yung tumor sa brain ko, it's been there for probably 10 or 11 or 12 years nang nandoon. Kasi nga, mabagal siyang tumubo. I'd never thought na meron pala akong tumor na matagal na nandoon. So, yung size nung tumor na yun ay 68 mm. Hindi makapaniwala yung doktor ko na I've never had seizure. Kasi nga, sa laki nung yun, naiipit na yung brain ko. Dahil sa laki ng tumor ko sa utak, ay never akong nag-collapse. Ang tagal na pala ng tumor ko sa brain ko. Never pa akong It's miracle. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Tagal daw siyang tumubo. So, ang tagal na ng tumor ko sa utak ko. Hindi ko sukat akalain na palagi ako nag-exercise. I'm watching what I'm eating. I don't smoke. I don't drink. I do exercise. And I'm watching what I'm eating. Hindi ako mahilig kumain ng chocolates. Pero nadali pa rin ako. Talagang hindi natin masabi ang panahon. Hindi ako madalas magkasakit pero biglaan. So yun nga guys, kung kayo ay nakakaranas ng ganong
klaseng mga symptoms, please get it checked. Magpa-check na kayo, magpa-CT scan kayo, magpa-MRI kayo kung kinakailangan. So yung symptoms nun, blurry vision as well, vomiting, floaters, yan. Floaters talaga, yun yung sign niya kapag sumasakit na yung ulo ko, at saka blurry vision. Tapos noon, kapag hindi ko na inuman ng gamot, ay talagang sobrang sakit ng ulo ko. Talagang parang sasabog sa sakit. Tapos, so yun yung nangyayari. Mas lalong sumasakit yung ulo ko kapag nagsusuka ako. So, please guys, kung kayo ay nakakaranas ng symptoms na katulad sa akin, get it check. Okay? Ewan ko kung na-pronounce ko siya ng mabuti, because alam nyo naman guys, meron tayong difficulty of speaking and pronunciation. And yeah, alam nyo na, speech delay. So, kailangan ko pa rin i-encourage yung sarili ko para, kasi nga guys, yung speech delay dito sa amin, yung bayad for 30 minutes, $400, napakamahal. So, I said to my husband na wag na lang. So, since I'm going back to work within a week, so yun na lang ang ano ko, ipapractice ko. I need to encourage myself to, you know, talking to somebody in practice. Kasi binigyan naman ako ng surgeon ko ng mga modules, kung ano yung mga gagawin about sa speaking delay. But for now guys, yun lang ang masasabi ko para sa inyo. Update lang kung ano yung situation ko. Again, we'll see you next time for my next video. Bye for now. So, yan nga guys, kung napapansin ninyo, yung nagkikilod yung, ano ko, yung scar, maano siya, makati. Pag, ano, kasi, ganyan daw yun eh. So, inuman ko lang daw parang lock lang daw ako ng vitamins. So, ayan ka, pagka mayroong scar ako, nagkikilod siya. Tapos, dito rin. Yan siya guys. Yan yung scars ko, nagkikiloid siya, talagang ang kati-kati niya. So at the moment hindi ko siya malagyan ng oil, kasi may nabibiling oil para sa scars. Ayan, kasi sa sobrang laki ng tumor ko, dapat dito lang, pero umabot siya dito, pansin nyo, hanggang dito sa likuran ng tenga ko. So, ayan guys, tumutubo na ulit yung buhok ko. So, kapag lumalabas kami, ginagawa ko ay tinatakpan ko na lang ng buhok ko at saka dito. So, I cut my hair here just to hide my scar. Yan.